Gabi ng Pebrero 28 taong 2019, sa isang tahimik na komunidad sa San Antonio, Texas, may isang pamilyang nagsisimulang mawasak. Isang babae, isang ina, isang negosyante ang bigla na lang nawala na parang bula. Siya ay si Andreen McDonald. Ang kanyang pagkawala ay may pagbubukas ng isang kwentong puno ng misteryo, mga lihim, at isang trahedyang yumanig hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong syudad. Sa unang tingin, ang buhay niya ay perpekto. Isang matagumpay na negosyo, isang asawa, at isang anak. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga larawan ng masayang pamilya, may mga aninong nagkukubli. Mga sikretong dahan-dahang lumalabas habang lumilipas ang mga araw na hindi siya natatagpuan. Ang pagkawala ni Andreen ay hindi isang ordinaryong kaso. Nagsimula ito sa isang simpleng tawag sa pulisya, isang welfare check na hiniling ng kanyang mga kaibigan na nag-aalala. Ito ang lihim sa likod ng pagkawala ni Andreen McDonald. Sino nga ba? Si Andreen Nicole Anderson, bago siya naging Andreen McDonald. Bago pa man mabalot ng misteryo at trahedya ang kanyang pangalan, siya ay isang babaeng may libo-libong pangarap. Ipinanganak siya sa Port Antonio, Jamaica, noong 1989. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ngunit sa kabila ng payak na pamumuhay, pinalaki siya na may matibay na paninindigan at pagpapahalaga sa edukasyon. Mula pagkabata, kitang-kita ang kanyang pambihirang determinasyon at talino. Isang masayahing bata na may malalaking pangarap na higit pa sa abot-tanaw ng kanyang sinilangang bayan. Sa prestihiyosong Titchfield High School, isa siya sa mga pinakamahuhusay. Ang kanyang husay ay kinilala nang siya ay mahalal bilang head girl, isang posisyong nagpapatunay ng kanyang academic excellence at natural na kakayahang mamuno. Positibo, isang inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang karakter bilang isang leader na hindi basta-basta sumusuko sa anumang hamon. Ang pinakamalaki niyang pangarap, ang makarating sa Amerika, ang lupain ng mga oportunidad. Para sa kanya, ito ang susi sa mas magandang kinabukasan. Nag-aral siya ng business management sa University of the West Indies, isang hakbang para ihanda ang sarili. Hindi nagtagal, natupad ang pangarap at nagtungo siya sa United States, bit-bit ang pag-asang makamit ang tagumpay. Dito niya nakilala si Andre McDonald, isang kapwa Jamaican na nagsisilbi sa United States Air Force. Ang kanilang parehong pinagmulan ay naging tulay sa kanilang pag-iibigan. Tila isang perpektong tambalan, sila ay ikinasal noong 2009, simula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at mga plano para sa hinaharap. Biniyayaan sila ng isang anak na babae. Ngunit ang kanilang anak ay na-diagnose na may autism. Para kay Andreen, hindi ito hadlang kundi isang misyon. Ang kanyang anak ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang pagmamahal ay walang kapantay at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para mabigyan ito ng pinakamahusay na pangangalaga at suporta. Ang dedikasyong ito ang nagtulak sa kanya para ipakita ang kanyang galing sa pagnenegosyo. Itinayo niya ang Starlight Homes Assisted Living na nagbibigay ng serbisyo at tahanan para sa mga matatanda at may kapansanan. Naging matagumpay ang kanyang negosyo, patunay ng kanyang talino at sipag. Ang kanyang buhay ay isang testamento ng pagsisikap, pagmahal sa pamilya, at isang mabuting puso na handang tumulong sa kapwa. Biyernes, Marso 1, 2019. Para sa karamihan, isa lamang itong ordinaryong araw. Ngunit para sa mga nagmamahal kay Andreen McDonald, isang matagumpay na negosyante at mapagmahal na ina, ito ang araw na nagsimulang gumuho ang kanilang mundo. Nagsimula ang lahat nang hindi siya sumipot sa kanyang regular na morning workout sa gym, isang bagay na halos araw-araw niyang ginagawa. Ang kanyang dedikasyon sa routine na ito ay kilala ng lahat. Sumunod, hindi rin siya nagpunta sa kanyang negosyo, ang Andreen's Assisted Living Facility. Ang kanyang mga empleyado at malalapit na kaibigan na sanay sa kanyang pagiging laging present ay nagsimulang mag-alala. Ang pagliban niya ng walang pasabi ay lubhang kakaiba. Sunod-sunod na tawag at text messages ang ipinadala sa kanya. Bawat isa ay puno ng pag-aalala. Ngunit lahat ng ito ay nanatiling walang sagot. Ang katahimikan mula kay Andreen, isang babaeng laging konektado sa kanyang pamilya at trabaho, ay nakakabingi at nagbabadya ng panganib. Dahil sa matinding pag-aalala, minabuti ng kanyang mga kaibigan na tawagan ng Bexar County Sheriff's Office para humingi ng tulong. Isang welfare check ang kanilang hingi, isang simpleng proseso na magbubukas sa isang masalimuot na kaso.
Dito nagsimula ang opisyal na investigasyon na magiging laman ng mga balita sa loob ng maraming buwan. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ng mga McDonald sa Timberwood Park, si Andre McDonald, ang kanyang asawa, ang kanilang nakausap. Kalmado niyang sinabi sa mga autoridad na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Andreen noong nakaraang gabi, Huwebes, Pebrero, 28. Pagkatapos daw ng kanilang hindi pagkakaunawaan, umalis si Andreen at hindi na bumalik. Ngunit habang kinakausap ng mga investigador si Andre, may mga napansin silang hindi tumutugma sa kanyang kwento. May mga sariwang gasgas sa kanyang kamay at mga marka sa kanyang leg, mga senyales ng posibleng pakikipagbuno. Ang kanyang mga paliwanag kung saan niya nakuha ang mga ito ay tila hindi magkakaugnay at pabago-bago. Ang hinala ng mga pulis ay lalo pang tumindi nang matuklasan nila ang isang resibo. Isang resibo para sa mga binili niya noong Biyernes ng umaga, ilang oras lang matapos ang sinasabi niyang pag-alis ni Andreen. Nakalista sa resibo ang isang palakol, malalaking trash bag, guwantes, at lighter fluid. Ang mga bagay na ito, kapag pinagsama-sama ay hindi lamang nagpinta ng isang nakakakilabot na larawan, bumuo ito ng isang plano. Para saan ang mga gamit na ito? Anong madilim na sikreto ang itinatago sa likod ng mga pader ng kanilang tahanan? Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang piraso ng isang malagim na puzzle at ang mga investigador ay nagsisimula pa lamang buuin ito. Sa pag-aresto kay Andre McDonald, dahil sa kasong tampering with evidence, mas lalong umikting ang paghahanap kay Andreen. Ang komunidad ng San Antonio ay nagkaisa. Daan-daang voluntaryo, kasama ang mga kaibigan, pamilya, mga estranghero. Sumama sila sa mga search party. Sinuyod nila ang mga parke, sinuyod nila ang mga bakanteng lote, sinuyod nila ang mga lugar sa paligid ng kanilang tinitirhan. Nagkabit sila ng mga poster na may larawan ni Andreen, umaasang may makakita o makapagbigay ng impormasyon na magtuturo sa kanyang kinaroroonan. Ang mga investigador ay hindi rin tumigil. Ginamit nila ang lahat ng teknolohiyang mayroon sila. Sinuri nila ang data mula sa cellphone ni Andre. Sinuri nila ang GPS data mula sa kanyang sasakyan. Sinuri nila ang mga security camera footage. Ang mga data na ito ay nagbigay sa kanila ng isang mapa, isang timeline ng kanyang mga kilos matapos mawala si Andreen. Nakita sa mga record na nagpunta si Andre sa isang remote na lugar, isang malawak na bukirin sa hilagang bahagi ng Bexar County. Ngunit ang lugar ay malawak at masukal, kaya't ang paghahanap ay parang paghahanap ng karayom sa isang malaking dayami. Hulyo 11, 2019. 5 mahabang buwan na ang lumipas mula nang huling masilayan si Andreen. Sa kabila ng malawakang paghahanap, nanatili siyang isang misteryo at ang pag-asa ng kanyang pamilya ay unti-unti nang naubos. Sa isang mainit na hapon sa hilagang Bexar County, isang may-ari ng isang malawak at pribadong lupain ang nagsasagawa ng kanyang karaniwang pag-iinspeksyon. Sa isang liblib na bahagi ng kanyang pastulan, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng matataas na damo, nakakalat ang mga buto ng tao. Nanginginig, agad siyang tumawag sa mga autoridad. Nang dumating ang mga investigador, isang critical na detalye ang agad na napansin. Ang lugar na ito ay ilang milya lamang ang layo mula sa isa sa mga lokasyong pinuntahan ni Andre McDonald based sa GPS data ng kanyang sasakyan. Para sa mga investigador, ito ang pirasong nag-uugnay sa kanilang teorya. Dumating ang mga forensic experts sa lugar na ngayon ay isang crime scene. Maingat nilang sinuri at kinolekta ang mga kalansay, ilang piraso ng damit at mga personal na gamit. Ang mga damit ay eksaktong tumutugma sa deskripsyon ng suot ni Andreen noong gabing siya ay naglaho. Kasama rin sa mga nahanap ang kanyang wallet at iba pang personal na gamit. Bagamat kailangan pa ng formal na kumpirmasyon mula sa dental records para sa mga investigador na 5 buwan nang nagtatrabaho sa kaso, halos sigurado na sila. Ang mga butong natagpuan sa ilang napastulan ay ang mga labi ni Andreen McDonald. Ang balitang ito, bagamat nagbigay ng kasagutan, ay isang matinding dagok sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang pag-asang makita siyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Isinagawa ang autopsy sa mga labi at ang mga resulta ay nagkumpirma sa pinakamasamang kinatakutan ng lahat. Ang kanyang bungo ay basag at ang kanyang lig ay bali. Kinumpirma ng medical examiner na ito ay resulta ng homicidal violence na tumutugma sa teorya ng blunt force trauma. Ang pagkatuklas sa mga labi ni Andreen ay ang naging pinakamalaking turning point. Ang kaso laban kay Andre ay hindi na isang missing person investigation, kundi isang opisyal na kaso ng pagpatay.
Noong Enero 2023, halos 4 na taon matapos ang krimen, nagsimula ang paglilitis kay Andre McDonald para sa kasong murder. Iprinisenta ng prosekusyon ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap, ang mga resibo ng pala at palakol, ang mga patak ng dugo sa bahay, ang GPS data na nagtuturo sa lokasyon kung saan natagpuan ang mga labi ni Andreen at ang martilyong may dugo. Sa isang nakakagulat na desisyon, si Andre McDonald mismo ang umupo sa witness stand. Inamin niya ang nangyari sa gabing iyon, ngunit sinabi niyang iba ang nangyari. Ayon sa kanya, si Andreen ang unang umatake. Sinubukan daw siyang saksakin ni Andreen. Itinulak niya si Andreen. Tumama ang ulo nito sa isang bagay at namatay. Ang testimonya ni Andre ay nag-iwan ng maraming tanong. Kung ito ay self-defense, bakit hindi siya tumawag sa pulis? Bakit niya nilinis ang crime scene? Matapos ang halos 2 linggong paglilitis, nag-deliberate ang jury. Hatol, guilty sa kasong manslaughter. Not guilty sa kasong murder. Ang hatol ay ikinadismaya ng marami, lalo ng pamilya ni Andreen. Si Andre ay sinentensyahan ng 20 taong pagkakakulong, maximum para sa manslaughter, isang bituing patuloy na kumikinang sa dilim.